Ngayong araw ay naisipan ko ngang magluto ng minudo at saka nga ng giniling para naman maiba sa panlasa ng mga tao sa bahay. Tapos dito ko na nga rin palang naisipang mamili sa Jojo dahil nandito na nga lahat ng kakailanganin ko sa aking pagluluto. Dahil kung sa palengke pa nga ako mamimili ay magpapalipat-lipat pa nga ako ng tindahan kaya kako ay dito na nga laang. At bali kumuha nga lang ako dyan ng isang tomato sauce, isang green peas at saka nga dito na rin ako bumili ng mga gulay na gagamitin ko. Kumuha na nga rin pala ako dyan ng isang balot na hotdog na gagamitin ko nga sa pagmiminudo. At syempre, kumuha na nga din pala ako dyan ng isang balot na laurel dahil nga kakailanganin ko yun dito sa aking mga lulutuin. At talagang ramdam na ramdam ko na nga ang kapaskuhan dito sa pagbili ko nga ng gulay dahil napakamahal nitong mga gulay na binili ko. Diyos ko, naloloka ako mga mare. Dahil yung patatas nga ay nagkakahalaga nga ng 160 per kilo at samantalang yung carrots ay 1/4 ang kilo naman. Ay Diyos ko, parang ayoko nang mag-asawa. At ang matapos nga ako sa Jojo ay dito naman ako nagdiretso nga sa loob ng palengke dahil dito ko nga kukuhain yung karne kong gagamitin. Tapos isa pa nga itong nakakaloka dahil kanina pa nga ako nakatuyo dito sa harap ng kanyang tindahan ay hindi pa nga rin ako pinapansin. Yan talaga ang nakakalugi ng negosyo. O diba, tignan nyo naman at gulat na gulat siya. At syempre bumili nga din pala ako dyan ng kalahating atay ng baboy at ilalahok ko nga yun dun sa lulutuin kong minudo pero hindi ko na nga na-video dahil nga napakainit na at ako nga ay nagmamadali na rin. At habang papaalis na nga yung tricycle na sinasakyan ko ay bigla ko namang naalala na wala pa pala akong itlog ng pugo. At buti na nga lang at mabait nga itong tricycle driver na nasakyan ko kaya naman kako idaan nga muna ako sa bilihan ng itlog at bibili lang ako ng itlog ng pugo. At pagkatapos nga noon ay nag-uwi na nga kami at dire-diretso na nga itong sasakyan na sinasakyan namin. At makalipas nga lang ang ilang minuto ay nandito na nga ako sa bahay dahil hindi naman ganun kalayuan yung aming bahay sa bayan. Tapos pagkarating ko nga dito ay pinatong ko na agad nga dito sa kusina yung aking dadalhin at nagsimula na nga akong maglinis nitong aking mga lulutuin. At bali ito nga palang minudo ang una kong lulutuin kaya naman hinugasan ko na itong kalahating kilo na aking gagamitin. At bali hinugasan ko lang yan ng maayos at siniguradong wala na nga itong mga dugo. At pagkatapos ay ito namang mga atay ang aking ginayat. Hindi ko yan inubos dahil may tinira nga akong kaunti para nga dun sa aking aso. At bali ginayat ko nga lang din yan na halos kasing laki nga nung gayat ng karne. At syempre pagkatapos ay inilagay ko nga muna ito sa isang lalagyan dahil nga imamarinate natin itong mga atay at pati na nga rin yung karne bago nga natin ito lutuin. At bali naglagay nga lang din pala ako dyan ng tig 2 kalamansi dito sa atay at saka sa karne. At pagkatapos ay naglagay din ako ng toyo. At syempre maglalagay nga din tayo dyan ng tig kakaunting paminta. At yan nga lang yung mga ricados na gagamitin nating pang marinate nga dito sa lulutuin nating pang minudo. At syempre hinalo-halo ko nga muna yan gamit ang kamay para naman magsama-sama yung mga ricados na inilagay natin. At talagang sinadya ko ang unahing igayak yung mga karne na imamarinate para naman habang nagagayat ako nitong ating mga gulay at mga ricados ay nabababad na nga yung ating gagamitin sa pagmiminudo. At bali hindi ko na nga pala maribabaltan itong mga patatas at saka yung carrots dahil nga i-steel wool na lang natin ito mga mare. Dahil nga sadyang hindi na nga ako nagbabalat kapag nga mga ganitong klase ng mga gulay. Dahil nga meron pa ding sustansya yung mga balat na yan at nalimutan ko nga kung anong sustansya nga yung nakukuha dyan. O diba, hindi naman halatang hindi siya binaltan, diba? Kasi nga mga mare, matalas yung steel wool, kumbaga nakakayod na rin yung mga kaunting balat niya. At sa susunod ay gayahin nyo nga rin yung ganitong teknik ng paghuhugas sa mga gulay. At nang sa ganun ay hindi ka na rin mahirapang magbalat pero hindi ko mga mare sinasabi na gawin nyo ito sa lahat ng gulay. Dahil yung ganitong teknik ay hindi nga applicable sa ibang mga gulay kagaya ng sayote, hindi yun pwede mga mare. At syempre pagkatapos ay binalatan ko na nga din itong kalahati ng hotdog na gagamitin ko nga dito sa ating pagluluto. At syempre kahit anong brand naman ang gamitin nyo dyan ay pwede. Ako nga ay bingo nga lang ang aking ginamit dahil wala na nga akong budget sa pambili nga ng tender juicy. Dahil nga pang mayaman lang yun ay mahirap lang naman kami kaya nga bingo na lang ang aking binili. At pagkatapos ay ito namang mga rikadong gagamitin ko sa pagigisa ang aking ginayat. Nagayat lang ako dyan ng sibuyas at bawang. At syempre pagkatapos ay binuksan ko na nga itong ating apoy at sinala nga itong kawali na aking gagamitin sa pagluluto. At syempre ang unang gagawin pala natin dyan ay ipiprito muna itong mga carrots at saka mga patatas na ginayat nga natin kanina. At habang nakasala nga itong mga patatas at carrots ay bigla ko ang naalala na hindi pa nga ako nakakakuha nitong bell pepper. Kaya naman lumbas muna ako ng bahay para nga makakuha kahit nga 2 piraso nitong mga tanim ni mama. Kahit nga kulay green pa ay kinuha ko na. Dahil nga nalimutan ko ring bumili kanina at ang akala ko nga ay meron ngang mga hinog dito sa bahay kaya hindi na nga rin ako bumili sa bayan. At nang
matapos ko ngang magayat yung bell pepper ay tamang-tama nga rin at dapat na ngang iahon itong piniprito kong patatas at carrots. Syempre pagkatapos kong iahon yung mga gulay, ay ito namang bell pepper ang aking isinunod na iprito. At bali hindi nga pala yan dyan natagalan sa kawali dahil nga mabilis yang maluto kaya naman inahod ko din kaagad-agad. At syempre pagkatapos ay ito namang mga hotdog ang isinunod ko ngang iprito. At bali sadyang inipiprito nga yung mga ganyang isasahog sa minudo para naman mamaya ay ilalagay na nga lang kapag nga luto na yung mga karni. At nang matapos ko na ngang iprito ang lahat ng mga aking isasahog ay nagsimula na nga rin akong magisa nitong mga sibuyas at bawang. Talagang muntika na ngang masunog itong aking sibuyas kaya naman agad-agad ko na ngang isinunod itong nakamarinate nating mga karni. At syempre hahayaan ko nga muna yan dyan sa apoy para nga naman maluto itong ating mga karni kaya tinakpan ko muna iyan ng bahagya. At syempre pagkatapos ay naglagay na nga din pala ako nitong kalahati ng tomato sauce na nabili ko. Dahil yung natitirang kalahati nga nito ay gagamitin ko naman sa pagluluto ng giniling. At bali hinalo-halo ko nga lang ito nang magsama-sama nga yung mga nilagay nating ricados at pagkatapos ay naglagay nga din ako dyan ng ilang piraso ng laurel. At syempre naglagay na nga din pala ako dyan ng 2 baso ng tubig para naman talagang makasiguro tayo na maluto nga itong ating karne at maging malambot. Bago ko nga takpan ulit ito ay naglagay na nga ulit ako ng mga ricados na mga pampalasa kagaya nga ng paminta, magic sarap at saka naglagay din ako ng kaunting oyster sauce. At syempre nung naluto na nga yung ating mga karne ay inilagay ko na nga din itong mga atay ng baboy na isasahog natin dito sa minudo. At sadyang sa huli nga nilalagay itong mga atay ng baboy dahil nga ito ay mabilis lamang maluto. At syempre nung nagiba na nga ang kulay ng mga atay ay sinunod ko na ding ilagay itong mga gulay na iperinito natin kanina at pati na nga rin yung hotdog. At bali hinalo-halo ko nga lang yan dyan at hinayaan nga ng kaunting minuto dyan sa apoy. Dahil nga yung mga gulay naman na nilagay natin dyan ay luto na dahil nga niprito na natin yan kanina kung kaya't hindi na natin yan kailangang patagalin dyan sa apoy. At bali nagdagdag nga lang pala ako dyan ng kaunting asin dahil nga nakukulangan pa ako sa lasa. At alam nyo ba mga mare na first time ko lang magluto ng ganitong klase ng putahe dahil nga hindi naman nagluluto ng ganito sa bahay. Dahil nga nakakapagluto lang ng ganitong mga putahe kapag nga may mga okasyon dito sa bahay kagaya nga ng birthday yan o kaya naman ay yung reunion yung talagang maramihang pagluluto. At madalas yung ganitong mga luto ay natitikman nga lang namin kapag nga may mga kasalan o kaya nga ay may mga birthday yan. Kaya naman naisipan kong magluto ng ganito para naman kako ay maiba naman sa aming araw-araw na kinakain. Kaya naman kahit first time kong magluto nito ay okay naman yung lasa at lasang pwede na ngang mag-asawa. Kaya naman kain tayo mga mare!